Konting kaalaman lang po muli, baka ang inyong mga water pump ay katulad nito nagkaroon ng problema at yung umuugong lang, hindi siya umikot. Pagka ganito po ang nangyari sa mga water pump nyo ay huwag nyo nang isaksak muli dahil masusunog lang ang motor. Bali, kalasin nyo na lang muna at ipagawa. At kung mayroon kayong idea naman na paano gawin ay di ganyan lang po ang pag-check. Bali, ang nangyari po dito ay hindi umandar. Bigla na lang nagkaganon. Siguro sa pagbabago-bago ng kuryente ay nagkaroon ng problema, ay umuugong lang, hindi siya umikot. Bali, ang checkin lang po muna dito, unang-una ay yung running capacitor or yung starting capacitor. Bali, ang mga wiring po ay nandyan lang sa ibabaw. Ayan. Ang sa issue pong ito ay capacitor po ay lubo na, may lumalabas na yung laman sa loob. Bali, ito po ay pumutok na or nasusunog na yung capacitor, kaya hindi na siya umandar. Kasi pag wala po niyang capacitor na yan, hindi talaga aandar yan, kundi paltan muli. Kaya yan po ang kadalasan nasisira dyan sa pagkaganyan ang problema ng motor. Bali, yan po ay papaltan natin. 20 microfarad po yung value niyan. At kung yung ano pong value nung inalis ay di yun din ang ipapalit. Bali, may naka-ready na akong pamalit dyan dahil may idea na agad ako, kasi hindi pa naman luma yung motor na yan, nagkaganyan na lang dahil siguro sa pagbabago-bago ng kuryente. Hindi, naksilip ko naman yung motor, hindi naman nasunog. Kaya yan lang capacitor ng malamate, subukan kong palitan at bago testingin. Bali, ang may capacitance lang po yan, yung maluang ang pagitan. Yun pong isang terminal niyan ay halos parang naka-short lang o may resistance lang na konti. Kahit po magkabaligtad dyan, pwede po, dahil yan po ay walang polarity. Bali, yan po yung nabili kong bagong capacitor na kaparehas din po yung value nun, 20 microfarad, 450 volts. Paltan po muna natin ang capacitor at titingnan natin kung may iba pang problema. Kapag yun hindi pa rin umandar, ibig sabihin may iba pa yung problema. Pero sinukat ko naman kanina yung motor niyan ay may resistance, ibig sabihin ay buo pa yung motor, hindi siya shorted. Kaya yan muna ang ating ipapalit. Subukan natin pag napalitan yan, sana yan lang ang sira. Yun din lang po ang connection niyan, yung katulad ng pagkakalas sa una. Madali lang po yan, basta maingat lang pong gawin. Bali, ang pagkakabit yan ay wag lang maglalapat yung magkabilang terminal, kasi masusunog din yan. Kaya kung ano yung position ng kinalas ay di ganun din po ang pagbabalik. Bali, meron po yung pagkasaksak po niyang terminal na dalawa, meron din po yung pinaka nag-hold dyan sa loob. Sinasaksak din po yung bakanting dalawang terminal para hindi siya umuga at malug-alog na sa loob. Bali, ganyan lang po, madali lang po. Kung baka ganyan meron kayong ganyang ang naging problema ng mga water pump nyo, ay yan mo muna ang subukan yung tingnan. Kapag may lumulobo na or may lumalabas na sa loob ng capacitor, ay papalitan na po agad, tapos saka muna ulit testingin. Pag nagte-testing kayo niyan, isang saksak lang ng konti at kapag umuugong pa, di tatanggalin ulit. Pag tumuloy ang andar, ibig sabihin
buo na siya. Ayan. Titestingin na po natin kung gagana na siya. Okay na, gumagana na siya. Capacitor nga lang ang problema. Yun lang po, madali lang po mag-repair ng ganito. Ang kadalasan po nasisira na ito, capacitor lang, lalo na pag yung naugong lang. Pagka nagkaganon po, wag nyo nang ibababad yung pagsaksak dahil pag hindi umiikot yung motor tapos nakasaksak na iwanan, masusunog po yung motor niya. Kaya pag naka-encounter kayo ng ganun, tanggalin na agad saksak at test checkin na agad. Malamang ay capacitor lang yung nasisira. Kapag napabayaanan ay di pati motor ay sira. Yun lang po, maraming salamat po.